Alright, yan. So once again, magandang gabi po para sa ating lahat. Usapang Kaiser, ito yung ating 3-in-1 savings plan. Ano, dito pag-uusapan natin yung kagandahan ng benefits ng pagkakaroon natin ng ating Kaiser. And every Friday at 9 p.m., ito yung ating regular na Kaiser webinar. And bago po tayo mag-start, okay, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, magandang gabi po para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga first time po na makaka-attend po ngayong gabi. Congratulations po sa inyo. I hope tapusin po natin yung ating webinar. Sa lahat po, welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG ay nag-o-offer about total financial solution. At isa dito, yung ating Kaiser International Health Group, which is yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi, at ang ating ambassador sa ating Kaiser, no? Si Miss Cheryl Cosim. Sabi nga ni Miss Cheryl, alagang Kaiser, alaga ka kapatid. Okay? And ito, laging good news to, no, para sa ating lahat, dahil ang ating Supreme Court, no, hanggang ngayon ang kanilang healthcare provider po ay ang ating Kaiser. Nagsimula yan, ano, noong 2000 at 2024. So nakakadalawang taon na ang ating Supreme Court, Higher Court, and Lower Court, no? Nationwide, Kaiser po ang kanilang healthcare provider. Ganun din ang ating Office of the Vice President Employees Association at sa different government agencies natin, just like ang ating House of Representatives, Kaiser ang kanilang healthcare, Department of Justice, Senate of the Philippines, PDEA, TESDA, Land Bank, BIR, DPWH, Commission on Higher Education, DAR, okay, and other LGUs, no, dito po sa Pilipinas. So dumadami yung ating mga government agencies na tumatangkilik, ano, sa ating Kaiser bilang healthcare provider po nila. And ito yung ating exclusive, no, para sa kalaman ng lahat pag meron pong mga government employees. Okay? Ito yung ino-offer natin, no, para sa lahat ng mga government employees natin, dahil ang lahat ng mga government employees ay meron po silang 7,000 na medical allowance na pwede pong i-avail ng kanilang healthcare, which is ang Kaiser is nag-design. Ito yung tinatawag natin na National Healthcare Shield, na ang annual mode of payment ito is 7,000. 1-year coverage na meron na itong maximum benefit limit na 75,000 pesos per illness per member per year. At first, kasama na dito yung 5-point health card benefits. Meron na itong preventive health care, inpatient care, outpatient care, emergency care, at yung ating dental care. So ito, exclusive po para sa lahat ng mga government employees natin. And para naman sa mga non-government, of course, meron tayong short-term healthcare plan. Pwede po ito sa mga mini group. Ayan, so nandyan yung price list, 10 to 49 members, 50 to 99, no, 100 to 299 or 300 and above, pwede po na makapag-avail, no, para sa mga company na naghahanap po ng kanilang healthcare provider. So ito yung ino-offer ng ating Kaiser. Pwede rin po sa individual, kung gusto mong mag-avail individually, pwede po. And pwede rin po ito sa family, no, na meron pong kasamang dependent. Okay? So yan yung ino-offer ng ating Kaiser. And dito pag-uusapan natin yung Kaiser Ultimate Health Builder. Ito yung tinatawag natin na long-term care plan, which is para sa kalaman ng lahat, ano, na ang ating Kaiser
ay nagsimula po ito way back 2004. So, more than 22 years na tayo in the financial industry. At ang ating President and Medical Director sa Kaiser ay si Dr. Lea Uy Yulo. Advantage ng Kaiser para sa kalaman ng lahat. Okay, we have more than 2,000 accredited hospitals and clinics nationwide. And we have more than 12,000 accredited doctors. And right now, meron tayong 9 na Kaiser Medical Center at dumadami pa po yan. Isang advantage yan ng Kaiser, ano? Dahil meron itong sariling Kaiser Medical Center and 24/7 call center, customer care center, and yung ating liaison officer. And yung ating network of providers, mostly lahat ng mga malalaking mga private hospital, okay, sa buong Pilipinas ay accredited po tayo. Just like ang St. Luke's, dyan po sa Quezon City, Global City, the Medical City, na which is matatagpuan natin yan sa loob ng mga SM, Makati Medical Center, Cardinal Santos Medical Center, mostly lahat ng mga malalaking private hospital, nandiyan din ang PGH, no, Manila Doctors, Manila Med, ay accredited po tayo. Yan po yung isang napakalaking advantage ng ating Kaiser. And dito, ano yan, so we offer short-term for individual, family, mini group, group or corporate account. At the same time, ano, maliban sa ating short-term, meron din tayong tinatawag na long-term care. So maganda kapag meron kang short-term, then samantalahin mo na makapag-start ka sa iyong long-term while having your short-term care sa company. Yan yung gagamitin mo for now. Then etong long-term care na paghahandaan mo naman, yan yung gagamitin mo kapag wala ka na sa company para tuloy-tuloy na kahit pag nag-retired ka na, pagtanda mo, okay, meron ka pa rin healthcare na magagamit dahil meron kang long-term care. Which is ang ating long-term care, 7 years lang itong pag-iipunan. 7 years ka lang magsasacrifice, 13 years waiting total, 20 years coverage, no? Then, naka-design talaga ito pang-retirement natin. Okay? And ito yung pinaka-advantage ng ating long-term care dahil securing a more comfortable elderly life, talagang pang-retirement, no? Para happy yung retirement natin, magkasakit man tayo, kahit wala na tayong trabaho, okay, kahit matanda na tayo, at least meron pa rin tayong magagamit na healthcare. And wala pong ibang broker ang ating Kaiser, wala pong ibang makakapag-offer kundi IMG or International Marketing Group. So lahat ng mga IMG member, isang advantage yan, no, pag IMG member ka dahil meron kang license, no, na i-offer ang ating Kaiser para sa lahat, nasa Pilipinas man or nasa ibang bansa tayo, no. So when it comes sa IMG, ang IMG po is a financial brokerage company. Now, which is ang pinakalayunin o ginagawa ng IMG, nagtuturo about financial education. Ito yung paano mo paghahandaan yung tinatawag natin na solid financial foundation. Dito tinuturo yung kahalagahan ng pagkakaroon natin ng healthcare, kahalagahan ng pagkakaroon natin ng life insurance, no? Ganun din, kasama din sa mga product provider natin ang non-life insurance, investment. Sa IMG, tinuturo sa atin paano ka mag-iipon ng tama. And hindi lang yan basta learning. Dahil nagagawa na natin, na i-execute na natin. Dahil isa sa mga kapartner ng IMG, meron tayong Ramper Financial. Pwede tayong mag-ipon, mag-invest. And the same time, kapartner din po ng IMG ang real estate. So nandyan ang Ramper Realty, SMDC Ayala ng DMCI, and other allied financial services. So dito, makikita mo gaano kalawak yung financial services na meron tayo sa IMG. Okay? So mamaya papakita rin natin yung mga other benefits, no, ng pagiging IMG member. So pag IMG member ka, lahat na nakikita mo right now, meron ka lang access, no, lalong-lalo na sa ating Kaiser. So yan yung pag-uusapan natin, no. Now, dito sa tinuturo natin sa IMG, ito makikita nyo dito sa front page ng ating book. Ito yung tinatawag natin na solid financial foundation. Yan yung financial structure natin. So dito napakahalaga, no, yung dapat meron kang sariling healthcare. Lalo na kapag breadwinner ka, ikaw yung nagsasacrifice ng magtrabaho, ikaw yung nag-abroad ng magtrabaho, dapat, no, meron kang sariling healthcare para sa ganun anytime na magkasakit ka, okay,
meron kang magagamit for hospitalization. Tandaan, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Okay? Then, meron tayong tinatawag na protection. Ito yung protection mo para sa family mo. Kanino ka ba nagsasakripisyo? Kanino ka ba nagtratrabaho? Di ba para yan sa pamilya mo? Okay? Para anytime, okay, lalo na sabi ko nga, kung ikaw ang breadwinner, dapat meron kang proper protection sa sarili mo, proper protection para sa pamilya mo, para anytime, kunin man tayo ni Lord, no, what if maaga kang kinuha, at least hindi kawawa yung pamilyang may iwan natin. And isa sa kagandahan sa IMG, hindi ka tuturuan mangutang, kundi tuturuan ka paano mag-manage ng utang at mag-build ng emergency fund para sa ganon, in case of any emergencies, hindi mo na kailangan mangutang kung meron kang sapat na emergency fund. At dito pwede mo masabi, solid na yung investment mo kapag may healthcare ka, kapag may insurance ka, wala ka ng utang, okay, may sapat ka na emergency fund, then solid na yung investment mo. Question, okay, diyan sa nakikita mo right now about solid financial foundation, ano na yung meron ka? If wala pa, then ito yung napakagandang opportunity na para sa iyo. Okay? So yung ating Kaiser, yan, sumasagot na, no, diyan sa tatlo dito sa ating solid financial foundation. Dahil ang ating Kaiser, sumasagot na yan sa ating healthcare, sa ating insurance, at sa ating investment para sa ating retirement. Now, pag-usapan natin, bakit kailangan mong mag-ipon? Meron tayong tinatawag dito na the X-curve concept, isang linyang pataas at isang linyang pababa. Okay, mostly, pagbata pa, wala pang ipon. Karamihan na kahit ngayon nga, kahit matanda na, di ba? Marami sa mga kababayan natin na may edad na pero wala pa rin ipon. So pag walang ipon, anong problema? Malaki ang iyong responsibility sa buhay. Tama, kung wala kang ipon, baon ka, wala ka nang ipon, baon ka pa sa utang, di ba? So malaki ang responsibility mo sa buhay. Kaya less secure ka pa. Kaya so anong kailangan natin gawin? Pataasin mo yung money line. Ito yung kulang sa atin. Okay? Habang pinapataas mo yung money line, nag-iipon ka, nag-i-invest ka, mapapansin mo yung malaking responsibility mo, bumababa yan. Para pagtanda mo, less responsibility na tayo. Dahil yung responsibility na yung basic needs na yan, permanent needs yan, na hanggat nabubuhay ka, nandyan yan. Okay? So dito, paano mo to nasusustentuhan? Dahil sa iyong active income. Tama? Dahil sa iyong trabaho. What if, paano pag nawalan ka ng trabaho? Active income, ito yung tinatawag natin na you worked hard for the money, ikaw yung nagtratrabaho para kumita. Pero pag hindi ka nagtrabaho, paano pag nagkasakit ka, hindi ka nakapasok sa trabaho? No income. Di ba? So, anong kailangan natin gawin? Yung active income mo right now, okay, convert mo na yan into passive income. Bakit? Lahat tayo tatanda from younger to older. Ito yung productive years natin. Okay, from 25 years old up to 65 years old. So dito pa lang, during the productive years mo, dapat pinaghahandaan mo na. Okay, dapat pinaghahandaan mo na yung pagtanda mo, yung active income mo, dapat kino-convert mo na yan into passive income. Para pagtanda mo, okay, meron kang money working for you. Okay, hindi ka pabigat para sa pamilya mo. Tama, more secure ka, happy ang retirement mo. Sa buhay natin, meron tayong tinatawag na if. Number one, what if? What if I die too soon? Ito yung dapat sinasagot natin. No? What if? Ngayon pa lang, hey, what if kinuha ka ni Lord? Kinuha ka ni Lord ng maaga. Sino ang magpapatuloy na magbibigay ng financial support para sa pamilya mo? Anong solusyon na binibigay natin? Anong solusyon na dapat meron ka? Dapat meron tayong proper protection. Yan yung tinatawag natin na life insurance. Ang life insurance, ito yung tinatawag natin na family protection para sa pamilya mo yan. Na habang nagtratrabaho ka, anytime na kunin ka ni Lord, at least alam mo meron kang peace of mind, hindi kawawa yung pamilya mo. Dahil alam mo meron kang life insurance. Second if, no, sa buhay natin makikita niyo yung word na life, no? Yung dalawang letra, okay, sa gitna is if. Second if, what if I live too long? Paano pag binigyan ka ni Lord ng mahabang buhay?
kay sino ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Okay? What if pagtanda mo diyan ka nagkasakit? So, anong solusyon? Dapat meron kang long-term investment at saka long-term healthcare na mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. So, yan yung napakahalaga na dapat meron tayo, yung tatlo. Dapat meron kang life insurance, meron kang healthcare, meron kang investment, which is yung tatlo na yan. So, what if, no? Yung tatlo na yan, okay? What if I die too soon? Okay, yung solusyon, dapat meron kang life insurance. What if I got sick? Dapat meron kang healthcare. What if I live too long? Dapat meron kang investment. Now, which is yung tatlo na yan, yan yung tinatawag natin na three major, hindi siya minor. Take note, three major financial needs. Okay, insurance, healthcare, investment, and what if, okay, sinasagot na yan ng ating Kaiser. Dahil ang ating Kaiser, okay, sumasagot na yan dito sa tatlo. Healthcare, insurance, at investment. What if I die too soon? What if I got sick? What if I live too long? Yan na po yung sinasagot ng ating Kaiser. Okay? So dito pag-usapan natin yung benefits ng ating Kaiser Ultimate Health Builder Healthcare Insurance at saka yung kanyang investment, no? So dito sa sample natin, makikita nyo, ito yung ating mga plan. Lowest plan natin is yung ating K45 plan. And highest plan natin is up to K1 million plan. So kung gusto mo ng malaking coverage, pwede ka sa K1 million plan. Now, dito sa sample natin, yung ating K100 plan, okay? Just imagine lahat tayo na nandito right now, ang ating Kaiser na kinuha is K100 plan. Sa ating K100 plan, meron ka na ditong term life insurance na nagkakahalaga ng 450,000 kapag natural death yung naging cause of death. Okay? As long as, take note, as long as nakadalawang taon ka na ng pagbabayad. So, ibig sabihin, after 2 years, nagkasakit na matay, merong claim na makukuha ang ating family, that is 450,000 pesos. That is the first benefit. Second, yung kanyang healthcare policy, may transfer pa ito doon sa iyong primary beneficiary. Fully paid na po. At kapag nag-mature pa yung plan, pangatlo, makukuha pa yung maturity value nito na 1.1 million pesos. So, wala pong nasayang doon sa tatlong benefits na meron ka sa iyong Kaiser. And what if kapag aksidente yung naging cause of death ni policy owner? Okay, times 2 ng insurance benefit ang makukuha ng ating beneficiary. Pag natural death, 450,000. Kapag accidental death, times 2, that is 900,000 pesos ang makukuha ng ating beneficiary. And when it comes to accidental death, kahit wala pang 1 year, kahit sabihin mo 6 months pa lang nagbabayad si policy owner na aksidente na matay, then merong claim na 900,000 pesos. At the same time, yung policy may transfer pa rin doon sa primary beneficiary, fully paid na, at kapag nag-mature ang plan on a 20th year, okay, makukuha pa rin yung 1.1 million pesos na maturity value nito. Anong napansin nyo? Wala pong nasayang doon sa mga benefits na meron ka sa iyong Kaiser. Okay? And what if nagkasakit? As long as naka 1 year ka na ng pagbabayad. Okay? So during the 7 years covered yan ng inpatient benefit. So after 1 year, nagkasakit, na-confine, meron kang annual benefit limit na magagamit, that is 60,000 pesos per year sa loob ng 7 taon. Kasama na dyan yung room and board na 1,000 pesos per day. So yan yung pwede mong magamit, no? When it comes to hospitalization during the paying period, that is the 7 years habang ikaw ay nagbabayad. And what if hindi ka nagkasakit? Hindi mo nagamit yung annual benefit limit na 60,000. Ibabalik ni Kaiser 85% ng total premium na binayad mo. Magkano ba yung total premium ng Kaiser K100 plan? That is 411,750 pesos times 85%.
that is 350,000. So parang 15% na lang yung binayaran mo sa Kaiser mo. Dahil hindi ka nagkasakit, binalik ni Kaiser 350,000, kasama yan na makukuha mo kapag nag-mature ang iyong plan on the 20th year, kaya meron kang maturity value na makukuha na 1.1 million pesos. Okay, yan po yung kagandahan o yan po yung advantage, no, ng ating Kaiser, which is 7 taon lang yan pag-iipunan, 13 years waiting, 20 years ang coverage. So, after 20 years, just like sa sample natin, nag-start at the age of 22. Kung anong edad ka nag-start, diyan ka mag-i-start ng counting mo ng 20 years. So, after 20 years, KK100 plan, meron siyang 1.1 million pesos at the age of 42 dahil maaga siyang nag-start. And once na nag-mature yung plan, meron tayong tatlong option. Okay? Either, number one, ilang sum mo. Withdraw mo na yung 1.1 million, then, tapos ka na sa Kaiser. That is the first option. So, pag nag-mature ang plan, pwede mo palang kunin na lahat yung maturity value. Or, second option, pwedeng 50% lang withdraw mo. Okay? Withdraw mo yung 550,000, iwan mo 550,000, then meron ka pa rin magagamit na healthcare fund kapag nagkasakit. Kapag hindi nagkasakit, mawi-withdraw mo pa rin. Yun yung isang advantage kasi hindi mawawala, hindi masasayang. And pangatlong option natin ay pwedeng dyan lang muna. Okay, hindi ko muna i-withdraw, hindi ko pa naman kailangan para pag nagkasakit ako, meron akong magagamit na healthcare ko. So just like for example, dyan sa nakikita nyo, 42 years old siya, hindi niya kinuha. Pinaabot niya at the age of 60. So yung 1.1 niya, at the age of 60, yan po ay nagkakahalaga na ng 6.4 million pesos. And kapag pinaabot pa rin niya to na at the age of 65, yung 6.4 million niya, that is nagkakahalaga na ng 10.4 million. So at the age of 65 niya, meron siyang 10.4 million na healthcare fund. So what if nagkasakit siya at the age of 65, na operahan, whatsoever, nag 50-50, then nagkaroon siya ng bill, sabihin mo na 500,000 yung naging hospital bill niya. Question, problema ba yung 500,000 na hospital bill mo at the age of 65 kung meron kang healthcare fund na 10.4 million? Of course, hindi po. Okay, problema yan. Kung kahit isang 100,000 lang, wala ka, 500,000 yung hospital bill mo, malaking problema yan. So, dito pinapakita natin no, na napakahalaga na mapaghandaan yung ating healthcare fund pagdating ng pagtanda natin. Okay? So pag-usapan natin ano yung benefits din na during the paying period. Ito 'yan, no? So during accumulation period, that is the first to 7th year. Ito yung immediate medical benefits natin. So number 1, okay, libre na yung annual physical examination benefits. So yearly, sa loob ng 7 taon, magpa-APE ka, libre na po yan. Okay, anong coverage ng APE? Nandyan na yung tinatawag natin na basic 5 coverage. So number 1, physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, ECG at saka pap smear para sa ating mga kababaihan. And kasama na rin, so meron din itong dental health benefits, yung mild lang. Okay, unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year, pre-dental prophylaxis, recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, at saka yung ating minor adjustment of dentures. And sa ating sample K100 plan, meron ka ng 1,000 pesos per day para sa room and board. Pwede mong magamit yung annual benefit limit na 60,000 at yung ating basic medical health benefits, no? As long as naka 1 year na tayo ng ating pagbabayad. Okay? Then, number 6, waiver of installment due to death or credit life na matay. Pag natural death, as long as naka2 taon ka na ng pagbabayad. So after 2 years nagkasakit na matay, okay, yung premium niya mawi-waive na. Okay, wala nang babayaran. Then may transfer pa yung policy doon sa primary beneficiary niya, fully paid na, wala nang babayaran kasi patay na po si payor. Okay? Another benefit, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Okay? Ito yung
na-aksidente, okay, pero hindi namatay, pero total and permanent disability ang nangyari, okay, so mawi-waive na yung kanyang binabayaran. Take note, subject pa rin po ito ng 2 years contestability period. Okay? So after 2 years na aksidente, nag-critical, hindi na makapagtrabaho, dineclare na ng doktor niya yan after 6 months, no? So mawi-waive na yung kanyang binabayaran. Okay? Waiting na lang siya sa maturity period ng kanyang Kaiser. Okay? And no, ito para sa kalaman ng lahat, yung insurance coverage ng ating Kaiser hanggang 75 lang. Okay? So, kung nag-start ka at the age of 55, tamang-tama, hanggang 75 covered ka pa rin ng insurance benefit nito. What if nag-start ka at the age of 60? Okay, ang insurance benefit mo hanggang 75 lang. Okay? I hope klaro tayo dyan. And number 8, term life insurance niya, magkano yung life insurance niya? 450,000. Times 2, kapag accidental death. Okay? So, ayan, no? Kapag natural death, okay, 450,000 based doon sa K100 plan, and kapag accidental death, no, 900,000, and of course kasama na dito dismemberment benefit, 100% when it comes sa loss of both hand, loss of both feet, no, so 100% yung ibibigay po ni Kaiser. And yung ating family assistance service, okay, subject for approval. Okay, ang pwedeng makagamit nito at least, no, first degree of consanguinity, at nakalagay siya doon sa beneficiaries mo. Okay? So subject for approval. And sa ating Kaiser, during the extended period, okay, meron tayong tinatawag na extended period. Ito yung on the 8th year. So ibig sabihin, tapos mo nang bayaran. Okay? Tapos mo nang bayaran yung Kaiser mo. So on the 8th year, kay mas marami ng benefits yan. Dahil during the 7 year, ang covered lang doon yung kanyang APE at saka yung kanyang inpatient benefit. But after paying period, covered na po dito outpatient benefit, kasama pa rin inpatient benefit, maternity benefits pag nabuntis, so pwede mo nang magamit yung healthcare mo for hospitalization. Pre-existing, kapag meron kang pre-existing nung kumuha ka, hindi mo nagamit during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, pero after paying period, pwede mo nang magamit yung healthcare coverage nito. Ganun din po sa dreaded diseases. And dyan na rin po nag-start, okay, na lumalago yung ating Kaiser. Okay, so yan po yung isang napakagandang advantage, no, ng ating Kaiser. And okay, all pre-existing conditions covered na po yan. All congenital conditions covered na po yan after paying period. Alright? I hope klaro. And ito yung mga sample natin ng mga pre-existing illness, no? Bronchial asthma, PTB, COPD, diabetes, thyroid disease, kaya yan yung mga sample. And ito naman yung sample natin when it comes sa dreaded diseases, no? Stroke, yan, diabetes mellitus, yan, mga chronic conditions, so nandyan, so covered na yan after paying period. And mahalaga pa rin na meron tayong Kaiser. Ang SOP sa hospital bill, okay, unang ibabawas yung PhilHealth, pangalawa yung ating healthcare. So mahalaga na dapat meron pa rin tayong PhilHealth. Grace period, okay, huwag mo papalampasin ng 30 days para hindi mag-lapse. Pero pag nag-lapse yan, okay, no worries, kasi pwede naman tayong mag-reinstatement. Pero kung maaari, huwag natin i-lapse, no? So pwedeng mag-reinstatement, update, ibig sabihin bayaran mo lahat ng hindi mo nababayaran. Redate, kung hindi mo na kayang bayaran yung buong 1 year, example, 1 year ka hindi nakapagbayan, monthly ka. So yung monthly lang babayaran mo plus 300 pesos na reinstatement fee. And of course, balik ulit yan sa 2 years contestability period. Okay? Then, transferable ba? Okay, what if gusto kong i-surrender yung aking Kaiser, hindi ko na kayang ipagpatuloy. Pwede ba yun? Pwede naman. At least active, no? Active for at least a year at hindi siya nakalapse, no? Pero ito, hindi ko talaga ito ina-advise, no? Pag merong nagsasabi na, sir, pwede ko bang i-withdraw na lang? Hindi ko na kasi kayang bayaran, eh, no? Huwag mo i-withdraw, sayang. Okay? Dahil meron naman tong 2 years na palugit, kaya mo pa yan para hindi masayang. Kasi pag withdraw mo, nasa 10% lang ang makukuha mo. Hindi mo totally, ang iniisip kasi ng iba, kung magkano yung nabayad niya, magkano yung na-contribute niya sa Kaiser, yun din yung mawi-withdraw niya. Hindi po. Okay, nasa 10% lang. Okay? Then transferable, yes, no?
Pag namatay si policy owner, may transfer yung policy doon sa primary beneficiary at kung di pa tapos bayaran, fully paid na yan. Okay? Then, yan yung ating sumasagot sa ating complete financial plan. What if I die too soon? Meron na itong insurance. What if I got sick? Meron na itong healthcare na magagamit for hospitalization. What if I live too long? Meron na itong investment na magagamit para sa ating retirement. Yan yung sinasagot ng ating Kaiser. And the best, no, sa ating Kaiser, nabanggit natin kanina, na ipapamana. So, ibig sabihin, sa madaling salita, kapag meron kang Kaiser, meron kang peace of mind, meron kang pwedeng may pamana if something happen. Yan yung isang gustong-gusto ko dito sa ating Kaiser, no? Dahil hindi naman natin alam ang buhay, walang nakakaalam. Pero at least, kahit papano, kapag meron kang Kaiser, alam mong meron kang may iwan para sa pamilya mo. Una, yung insurance claim makukuha. Pangalawa, may papamana mo yung policy. Pangatlo, pag nag-mature yung plan, makukuha pa yung maturity value. Walang masasayang. May peace of mind in the sense na kapag nagkasakit ka, may healthcare na magagamit. Kapag kinuha ni Lord, may insurance claim, family protection, at naitra-transfer pa yung kanyang healthcare policy. At the same time, kapag nag-mature ang plan, meron kang makukuhang investment, okay, na magagamit para sa retirement. Iyan po yung sinasagot ng ating Kaiser. And para sa kalaman ng lahat, ang pwede makapag-start simula 10 years old, no? Up to 60 years old. Pag 10 to 40, lowest plan. K45 plan, that is 2,647 pesos per month. Okay? Sa ating mode of payment, pwede siyang monthly. Quarterly, discounted ka dito ng half month. Pag semi-annual, discounted ka dito ng 1 month. Kapag annual, discounted ka ng 2 months. So malaking discount kapag annual ang mode of payment. Okay? 10 to 40 years old, pwede rin po sa ating K50 plan. Yan po yung sumusunod sa K45 plan. And para naman sa 41 to 50 years old, lowest plan, yung ating K60 plan. Para sa 51 to 60 naman, lowest plan, K75 plan. Okay, kung gusto niyo ng mas mataas na plan, pwede sa K100 plan as recommended natin. No, yung ating K100 plan or higher than K100 plan. Okay, so sabi ko kanina, up to K1 million. Yung ating plan. Kung mas gusto mo ng mas mataas ang coverage, kumuha ka ng mas mataas na plan. Okay? So, yan yung ating mga plan. And, first, no, sa mga nagtatanong, magkano ba yung kailangan mong ipunin? No? Ito is based yan doon sa ating abundance formula para hindi mo kailangan na tsambahan na hindi, ito lang yung gusto kong plan. Ito lang yung kaya ko. So, hindi natin tinatsambahan yan dahil meron tayong formula. Okay? Meron tayong formula na tinatawag, ito yung abundance formula. So, paano ito yung tinatawag natin? 10-20-70 rule. 100% ng iyong income, magkano income mo? Magkano kinikita mo buwan-buwan? 10% para kay God, tithes. Okay, then, ito dapat iniipon mo, 20%. Yan yung dapat nilalagay mo sa iyong savings and investment. Ngayon pa lang, compute mo na. Magkano ang 20% ng iyong monthly income? Yan na dapat ang ilalagay mo sa iyong savings and investment. And pwede kang magsimula sa ating Kaiser. At yung may iwan na 70%, yan yung ibabudget mo para sa iyong lifestyle. Okay? So tandaan, the best time to start is now. Okay? Ito yung sample quotation natin ng K100 plan. Mode of payment natin, pwede rin siyang spot cash. Okay, ito yung ating mga IMG bank account kung saan magde-deposit ng ating payment. Ito yung sample policy natin once na na-approve yung plan. Okay? And of course, alagang Kaiser, alaga ka kapatid. Ito yung mga nabigyan na award natin ng mga claim dito mismo sa IMG Isabela office. Okay? Mostly lahat ng mga to, mga OFW po. Alright? And papayawan natin yung mga benefits. Para at least kahit pa paano, kaya alam mo na ano yung magiging benefits mo sa pagiging IMG member. So ang maganda rito, pwede kang maging IMG member at pwede kang magkaroon ng Kaiser. Dalawa. No? Iba yung benefits mo sa pagiging IMG member, iba pa yung benefits mo sa pagkakaroon mo ng Kaiser. Number one, pag once na nag-enroll ka sa IMG, automatic meron ka ng savings and investment. Meron ka ng 1,000 pesos na initial investment, nakalagay yan sa inyong PDF.
premium deposit fund. At the same time, meron ka ng access para makapag-invest sa ating mutual funds. At the same time, meron ka pang 100,000 accident insurance. Iba yung accident insurance mo sa Kaiser, iba pa yung accident insurance mo sa pagiging IMG member. Plus, meron ka pang 50,000 burial benefit, iba pa yung burial benefit mo sa Kaiser. And kapag OFW ka, sino dito yung mga OFW? So pag once na nag-enroll ka sa IMG, additional na benefits mo to. So sa madaling salita, just like kay Sir Moki, nag-enroll sa IMG, 600,000 ang iyong accidental death benefit. Plus, 100,000 burial benefit, 150,000 ang iyong burial benefit sa pagiging IMG member. Okay? Iba pa yung insurance benefit mo sa iyong Kaiser. And another benefit, accidental medical reimbursement benefit, up to 100,000 pwede kang makapag-reimburse kapag na-aksidente, na-hospital, na-confined, pwede makapag-reimburse up to 100,000. And kasama na dyan yung acts of terrorism, 600,000, unprovoked murder and assault, 600,000, plus accidental disablement benefit, plus repatriation. Okay, kasama yan sa benefits mo bilang isang IMG member. Kaya naman sa lahat po ng mga nasa Pilipinas right now, pag meron kang kakilala na kamag-anak, kaibigan na nasa ibang bansa, okay, pakilala mo sa kanyang IMG, pakilala mo sa kanyang Kaiser, napakalaking tulong. Okay, another benefit, pwede kang maging certified associate financial planner. Libre na lahat ng check-up natin sa lahat ng mga Kaiser Medical Center. Discounted tayo when it comes sa mga medical services ng Kaiser. Ganun din po ang ating immediate family. Okay? Libre lang ang eye check-up natin. Lens na lang yung babayaran. Another benefit natin, pwede kang kumausap ng lawyer. Nasa ibang bansa ka man, OFW ka right now, IMG member ka. Okay, free legal consultations of 45 minutes per session, dalawang sessions every year. Meron na rin tayong right para makapagbigay ng free 20,000 accident insurance. Meron tayong e-book, financial workshop from workshop 1 up to workshop 5. Okay, libre na yan na maaaral natin. Meron tayong insurance, licensing examination reviewer, kasama na yan sa benefits mo. Libre na yung financial check-up, may access ka na sa ating Kaiser Manila Bankers Assurance, libre na lahat ng investment seminars, 0% every time na magdadagdag ka ng investment mo. Meron ka ng access sa ating online trading, kapartner natin ng Palawan, nandiyan ang Everest, Marketplace, IMG Movies, no? Ang makaka-discount sa mga non-life insurance, real estate, asset preservation services, makaka-discount sa pagbili ng brand new car, pwedeng gawin ng business, makapag-travel around the world, meron tayong world-class recognition, magkaroon ng watch, no, ng ring, kay Rolex watch, pre-car, pre-healthcare, ang daming reward, no, pag IMG member ka. And ito yung napakahalaga, yung pagkakaroon mo ng portal, meron ka sariling code and password, so kahit nasa ibang bansa ka, kay updated ka, meron tayong Neuracash, parang GCash or Paymaya, then nandyan na rin yung ating Dominate tool, no? Libre na yung paggawa ng website, email marketing, affiliate links, gagamitin mo na lang. Okay, yung ating live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentoring, nandyan na lahat ng ating mga kailangan. Okay, and then exclusive Visa card para sa mga OFW and maka-attend sa mga international event. So yan lahat yung mga benefits, no, ng pagiging IMG member. So once IMG member ka, meron ka ng access sa ating healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and other allied services. One-stop shop brokerage company na po tayo. Okay? So pag IMG member ka, may Kaiser ka, meron kang peace of mind. So ito yung sample natin kapag ikaw ay nasa Pilipinas, no? So ayan yung possible na makukuha ng iyong family. Okay? Then, pag international, mas malaki first, no? 600,000 yung kanilang accident insurance. So, ito yung possible na makukuha ng ating beneficiary. So, meron kang peace of mind if something happens sa atin, no? Natural death or accidental death, alam mong meron kang may papamana para sa iyong pamilya. Okay? So, sampulan natin, no? Short financial check-up. Ito yan, dapat nililista mo lahat ng needs, wants, and loans para alam mo kung paano ka magsisimula. Diyan, magkakaroon ka ng realization, and dahil naka-attend ka, eto, apply mo kung ano yung natutunan mo. Okay? Applying the abundance formula, yung 10-20-70 rule. So dito, no, ngayon pa lang, sabi ko nga, pwede mo lang i-compute.
Okay? Ikaw lang nakakaalam. Alright? Monthly income mo times 20%. Yan dapat yung iniipon natin. Okay? So, yan. So, dito, ito yung ating formula ng ating annual income. Monthly income, magkano yan? Multiply mo ng 12 months. So, yan yung annual income mo. Example, no? Kumikita ako ng 40,000 a month times 12 months. So, ang kinikita ko sa loob ng isang taon, 480,000. How about you? Di ba? Baka mas malaki pa dyan sa 480,000, no? Kung kumikita ka ng 50,000, multiply mo ng 12 months, magkano yan? Okay? Then, yung 480,000 na annual income mo, multiply mo yan ng 10 years, yan dapat yung life insurance na meron ka. So, ibig sabihin, pag 40,000 ang monthly income ko, dapat meron akong life insurance coverage na 4.8 million pesos. Yan po yung ibig sabihin niya. And first, no, yung ating monthly income times 20%. Magkano dapat iniipon mo? Kung 40,000 times 20%, so dapat ang iniipon ko 8,000 a month. Okay? So, ganyan lang po ka-easy. Paano mo siya i-compute? What if pag mas malaki yung income mo, dapat mas malaki iniipon mo? Okay? So, dyan, yung 20% na yan, hanapan natin. Okay, dito sa mga plan. Example, yung ating K100 plan. That is 5882. Kaya, bayaran mo na yung annual. Kung kaya mong bayaran yung annual para mas maka-discount. Okay, ito, sample natin. Ito yung blueprint, napakahalaga ng blueprint. Kailangan may plano. Name si Kat Yulong, lagay mo pangalan mo dyan, magkano monthly income mo, lagay mo dyan, multiply mo yan ng 12. Okay, so yan yung annual income mo, 480,000. Then magkano dapat yung life insurance mo, 4.8 million. Okay? Then 20% ng monthly income mo, that is 8,000. So yan yung iipunin natin. Kung nag-start ka at the age of 40, tamang-tama, no? Pagdating mo ng 60, okay? Retired ka na. So mostly pag walang ipon at yan nga yung sinimulan mo 8,000, pwede ka mag-start sa ating Kaiser. Okay, so yung 8,000, pwede natin simulan yan sa ating K100 plan. Ang K100 plan, magkano yung monthly? 5,882. So, after 20 years, yan po ay 1.1 million pesos. So, 8,000 less 5,882, meron pang sobra. Meron pang barya. Tama? That is 2,118. So, pag IMG member ka, meron ka ng investment. So, yung 2,118, pwede mo nang ilagay yan sa iyong mutual funds. Okay, for 20 years, yan po ay nagkakahalaga na ng 2 million. Okay, so after 7 years, bayad ka na sa Kaiser. So, saan mo ilalagay yung 5,882? Ituloy natin yan. So, on the 8th year, lagay mo pa rin yan sa mutual funds. Okay, then, on the 20th year, yan po ay 2.2 million na, 13 years. Alright, so magkano yan sa loob ng 20 years? So, ibig sabihin, pag nag-start ka ng 4 years old, nag-ipon ka lang, 8,000 lang inipon mo. Okay? Then, pagdating mo ng 60, meron kang 5.4 million pesos. So, pwede pa palang makahabol, ano? Kung 4 years old ka ngayon, pwede ka pang makahabol para sa retirement mo. So, pwede kang magkaroon ng 5.4 million pesos, no? Yan na yung pera mo. And, para sa retirement, of course, no? Kulang pa. Dahil yung computation natin pagdating sa retirement, okay, dapat meron kang 9.6 million times 20 ng iyong annual income. Okay, so ibabawas mo yung 9.6 sa 5.4. So, kailangan mo pa ng 3.6 million. So, pwede mo gawin ng IMG. Okay, and dyan na natin kukunin. So, pagdating mo ng 60, meron ka 9.7 million, kumikita ng 10% per annum, magkano kita niyan? Okay, that is 979. Sa loob ng sa isang taon, no, 979, pag divide mo yan ng 12 months, that is 81,000. Okay, living on interest. Sinasabi ko nga na, what if meron kang 10 million, kumikita ng 10% per annum, that is 1 million. Pag dinivide mo yan ng 12 months, that is 83,000. No? So, yan yung advantage kapag napaghandaan mo, natutunan mo. Okay? Yung para sa retirement mo. Okay? So, ito another advantage, no, ng ating Kaiser. Yan, kahit sabihin mo 16,000 lang. Okay, yung monthly income mo, pwede ka pa rin mag-ipon. Okay, walang reason na hindi natin kayang mag-ipon. Right? Dahil pag nagkasakit naman tayo, hindi mo pwedeng sabihin sa doktor, Dok, wala akong ipon, wala akong pera. Hindi naman po pwede yun. Diba? Pag namatay, hindi naman po pwedeng na libre na yung kabaong mo kasi wala kang pera, wala kang ipon.
Alright? So, kailangan natin paghandaan sa ayaw at sa gusto natin. Okay? So, financial solution, level 1, yung ating Kaiser MB Life. Nandyan na yan. Pag IMG member ka, okay, yan na yung next, no? Na goal natin after ng Kaiser mo. Then, of course, yung mutual funds, nandyan na yung ating Soldivo Fund. Okay? So, build a solid financial foundation. Okay? Build natin ng tama yung ating solid financial foundation. Magplano, no? So, dito sa IMG, pwede na nating magawa yan. Okay? So, start building now. Dream big, set goals, take action. Question, how financially healthy are you now? Pakicheck po yung bulsa. Pakicheck po yung savings account. Pakicheck po yung healthcare fund mo. Okay, pakicheck po magkano ng insurance benefit mo. Pakicheck magkano na ipon mo. Sapat na ba yan? Okay? So tandaan, the best time to start is now. Huwag mo lang hintayin na dumating yung panahon na sasabihin mo na lang, sana noon pa, nag-start na ako. Okay, the best time to start is now. Thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. Again, ako po yung IMG, kapamilya at kapuso. My name is Winifred Asuncion Jr. At laging nagsasabing, walang mahirap sa taong may pangarap. Mahirap man ang mag-ipon, pero laging tatandaan, mas mahirap ang walang ipon. Mahirap magkasakit, lalo na kung walang healthcare na magagamit. Mahirap tumanda, lalo na kung walang retirement fund na nakahanda. Kaya naman, this is the best time para makapag-start ka na rin ngayon. Okay, so once again, maraming salamat. Dako tayo sa ating Q&A. Thank you so much. God bless everyone.